Yan. Yan. Hello. Hi. Ayun ako siya. Sa pangalan ko, Philippines. Ito po yung Ah, nandito po tayo sa yun na. Ayun. patuloy ng gawain sa kapig pangalan wala magagawa ng kanya dahil yung trabaho natin yung pagkaling ngayon po, meron pong mensahe na pinagsalit sa araw na ito. Ito po ay nagsasaling sa pagbulang sa Lukas, kapitulo ng Patay, kapitulo ng Liebe, hanggang sa Prime. Ang nagkasulat po ganito. Iba na. Oo. Mayroon niyang isang tao mayaman at isang nagkaramit ng Susan na. home at masilang din kumakain. Hindi, magkumako ko. At isang pulubi ng pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat at nilalagay sa kanyang pintuan. At naghahanap na mapakain ng mga mumo na nangahulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at pinilimuran ng kanyang mga. Ngayon po, kung pag-aralan natin, ito po yung sitwasyon sa isang buhay. Ang mayaman, sila po yung meron mga ari-arian na sa kanila tayo humuhugot ang mabubuhay natin. Dahil sila po ang nangangailangan at tayo naman ay nangangamuhan ay naglilingkod sa kanila alang-alang sa natawag na bayad ng paupahan. At binibigay natin oras at pagod sa paglilingkod sa kanila. Yan po ang totoong sitwasyon. Yung mga mayaman, sila yung nagpapasahod. At ang mga pulubi naman ay lumalarawan kay Lazaro na lipos ng sugat. At kung titignan po natin sa totoong buhay, tayo yung mga mahirap, hindi tayo nawawalan ng problema. Yung mga sugat, yan na yung mga nakatabit sa ating buhay na kung walang titignan niya, lipos, kahit saan, tingnan kung ang gulo, palagi ka ng problema. Ngayon, ang sitwasyon, yung isang mayaman, kumakain ng sagana. Gagamit ng silang linaw, ng ubi, hindi sabihin kapita-pitada ng kanyang kalagayan. Kumbaga, wala nang isang kapulit. Pero, sa piling niya, meron isang pulubi na lipos ng sugat na inilalagay sa kanyang tindahan. Ang problema po dito sa mayaman, sa kabila ng kanyang nakikita naman niya ang sitwasyon ng isang pulubi na nasa kanyang pintuan na ang ginagawa ng pulubi, naghahanap ng mapakain ng mumo. Kumbaga yung mga nalaglag lang sa mesa na pinagkakainan ng mayaman. Yung dulang, ang tawag niya, lamesa. Kumbaga, so sa realidad ng buhay, ang mayaman, nagpapatrabaho lang naman niya. Nagpamibigay ng tao, kung pamilya sa servisyo ng ating bayan. O ipinakaloob natin sa mayaman. Kaya, kung titingnan po natin, wala dito sa ugali ng isang mayaman ang makabag sa kanyang kapwa. Dahil nga po, hindi niya tinitingnan yung sitwasyon. Lipos na ng sugat, pero kahit pagkalubang lamang isang tinggang pagkain para mabusog, pawi ang gutom,
pulubi, wala po siyang ginagawa. Hinahayaan niya lang nasa pinto. Parang ini-ignore lang. Kaya, yun po ang naging kalagayan. Ang tani lang kapiling ng pulubi, yung mga aso na hinihimuran ang mga sulat. Sa totoong buhay naman, ang pulubi, tayo yung lumalarawan doon na nagbibigay ng servisyo, paglilingkod, nagtatrabaho para pagkaluran tayo ng sweldo. Pero, mayroong mga nakapaligid sa atin na mga aso. Ano naman yung aso? Sabi dito sa Isaiah, i-relate natin para makuha natin. Sa Isaiah 56:11, sabi dito, oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila ay kailanman ay walang kabutugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila ay nagsilitong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dato, bawat isa ay sa kanyang pasinata. Sabihin po, yung mga tao naman na pinagkatiwalaan ng Diyos, na mangaral ng salita ng Diyos, mga pastor, sila naman yung ipinalalagay ng mga aso na humihibod sa sugat ng mga pulubi. Sa ating realidad ng buhay, nangangamuhan na nga ang tao, wala na nga, kumbaga, tapat lang sa pamilya, minsan kulang sa nandiyan pa nandiyan yung mga wapang na nasa paligid na. Mga pastor na walang iba kahit pagkain na ng pamilya, hihingin pa sa pangalagitan ng pagbibigay ng isa po. Kumbaga, hindi naman makatarungan ng pagdinig, kaya nangyayari, sila po yung humihimod sa totoo ng buhay. Nagbibigyan sila at para kunin yung para sana sa pagkain na ng pamilya. Ngayon, ano ang nangyari doon sa mayaman at kay Lazaro? Ngayon, unahin natin yung kalagayan ng mayaman. At sa hadis na nasa pagburusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at nasanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kaniyang sinapunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at subuhin mo si Lazaro upang isubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang ating bilang kapagkat naghihirap ako sa alat. Ngayon po, ang nangyari, nung namatay ang mayaman, at gano'n din si Lazaro, ang naging kalagayan ng mayaman, na napunta po siya dun sa Hades. Na yung Hades, ito'y mainit, na kung saan nasikitan niya ang kalagayan ni Lazaro na nasa sinapupunan ni Abraham, nasa maayos ng kalagayan. Samantalang siya na mayaman ay nasa pagdurusa. Kaya anong nangyari? Sumigaw siya, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Ngayon, ano ang ginawa ni Amang Abraham noong sa mayaman? Ang sabi dito ni Amang Abraham, sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabuting bagay sa iyong pamumuhay at sila sa ngayon sa gayong ding paraan ay masasambay dahil tapos ngayon inaaling siya rin at ikaw ay nasa kanya. Ibig ko palang sabihin, tayo man po ay tinatawag na pulubing, kung mahirap, kung naghihikahos, kung mapagkailangan, mapalad tayo, kung tayo ay nasa kalagayan niya. Hindi katulad ng mayaman na walang iba, kontento na sa buhay, masasarap ang pagkain, nakapagpuro ang magagandang damit, kumbaga, wala na siyang kailangan. Pero, ang pagkakaiba lang, yung pagdurusa ni Lazaro, hindi po siya nakabagtuon. Kaya, ang naging sitwasyon, pagkatapos sa mamatay, ang tao
hindi na po mababago. Yung nagdurusa ngayon, sa oras na nagbalik loob sa Diyos at nagsisi at tumanggap sa kanyang sariling pagkakamali, nagbalik loob sa Diyos, andun siya sa tinapupunan sa Abraham. Di katulad ng mayaman, na hindi siya marunong mahabag. Kumbaga, ang sitwasyon, naging maayos yung sitwasyon ni Lazaro kumpara doon sa mayaman na nasa pagdurusa. Kaya mas naibig ko pala na habang nabubuhay tayo dito sa ibabaw ng sanglibutan, na nagdurusa tayo dito sa init, alon, tuyat, kahirapan, sakripisyo, at kung ano-ano pa ba na dinadanas natin dito sa ibabaw ng lupa. Kumpara sa easy-easy lang na walang, kumbaga, okay na yung panguhay na katulad ng mayaman na inaasahan na lang ang sariling kayamanan at limot sa Diyos. Kaya nangyari, yung mayaman nandun sa pagdurusa. At sa kagandahan, magandang kalagayan niya nung nasa ibabaw ng lupa, pero in the future, patapad namatay na, nasa pagdurusa. Samantalang si Lazaro naman, nasa pagdurusa, nung nasa ibabaw pa ng lupa, nung mamatay siya, andun siya naman sa kalagayan naman nasa nakukunan ni Abraham. Nasa maayos na kalagayan. Kaya hindi nila po natin, nagbabago po ang sitwasyon ng kalagayan ng tao pagdating po sa ang tao ay namatay na. Kaya kung bibigyan po natin dito, Sabi nitong ganun. Dapat na. sabi dito, sabi ni Abraham, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng buting bagay sa iyong pamumuhay at Lazaro ngayon, sa gayon din, masatanang bagay. Opo. Mabuting bagay ang tinanggap ng mayaman dahil, kumbaga, solve na solve siya sa lahat ng kanyang pinapalipilit. Na tinatanggap, na pagpapala niya nung nasa ibabaw ng lupa. Pero si Lazaro, masasanang bagay. Na kahit sana isang pinggan pagkain, hindi siya binigyan. Kaya puro pagdurusa ang kanyang dinaanan. Kaya, sa baliktaran naman, inaalil ngayon si Lazaro sa pagdurusa yung mayaman. At isa pa, bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking baling nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga nag-ibig tumawid at magdinig hanggang sa inyo ay hindi maaari. At gayon din, walang makatuwid mula dyan hanggang sa amin. Ibig lang sabihin, kung ano yung sitwasyon natin ngayon, kapag nabago na, matapos na tayo'y mamatay, hindi na mababago na may tiyan ka pa makabalik sa maayos na kalagayan. Kung masama ka dito sa ibabaw ng lupa, mapapabuti na dun sa langit. At kung masama, o mabuti naman ang pamumuhay mo dito sa lupa, kumbaga, solve ka ng lahat, nakilimot ka sa Diyos, kung nangyari naman yun, hindi naman sa kaya, ulitin po natin, hindi sila pwedeng magpalit na dahil mayroong banging nasa pagitan ng kalagayan ni Lazaro at ganoon din ng mayaman. Ngayon, kumbaga may maganda yung naisip itong mayaman ko natin. Sabi niya. At sinabi niya, pinanganin ko sa inyo, Ama, nasubuin mo siya sa bahay ng ating ama. Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang sa kanila patutuhanan niya. Baka pati sila'y mga kaparito sa dapong ito ng pagbubuka. Maganda yung apilasyon ng mayaman. At kung pwede daw, si Lazaro bumalik sa lupa, mag-andi uling tao, paalalahanan yung kanyang 5 kapatid na lalaki na para hindi na makapunta doon sa kinalalagyan ng mayaman na nasa pagdurusa. Datapot sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. Ibig sabihin, hindi na pwedeng bumalik si Lazaro sa ibabaw ng lupa. Nandun na yung mga propeta, kung titingnan po natin, hindi ba kapag namatay na, hindi na pwedeng bumalik. Nandiyan naman yung bagong henerasyon mga tagapangaral. Kung dati noon, hindi ka nakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kapag halimbawa, namatay,
hindi na pwedeng bumalik para magpatuo sa naging kalagayan. Sapat na itong aralin na nababasa natin na ang totoong sitwasyon, ito yung mga makabagong tagapangaral ngayon, sila na yung nagbabasa ng kitas nito na nagpapaalaala sa atin na magkakapatid na dapat huwag na nating gayahin yung ginawa ng mayaman. Ibig sabihin, hindi na kamag-anak o kakilala. Sapagkat pwedeng sabihin na kasi ang purpose lang naman ng mayaman, kilala ng mayaman si Lazaro, pero wala siyang ginagawang kabutihan kay Lazaro. Kilala rin ng mga kapatid ng mayaman. Kapag bumalik si Lazaro, magpaalala sa kanila, baka pakinggan. Hindi nyo pwede, dahil wala nang pagbabalik. Kaya nangyari dito, sabi ni Amang Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Ito na yung mga nakasulatan na binabasa natin. Nandito ito naiwan sa sanlibutan. Ito yung binabasa natin. Si Moises at ang mga propeta isinulat sa atin ang Ebanghelyo para paalalahanan tayo. At tayo lang ang magbabasa nito at mga babahaginan. Hindi na yung yung namatay na, nababalik pa para yun ang mangaral. Kundi tayo na lang ang mangaral. Yun po ang ibig sabihin ni Amang Abraham. At sinabi niya, hindi Amang Abraham, datapot itong isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila ay mga sisisi. Nagapila ulit yung mayaman. Na kung si Lazaro mismo ang mangaral, baka sila ay magsisi. Dahil kumbaga, takot yung mayaman na yung kinalalagyan niya, mapunta doon yung kanyang mga kapatid. Kaya ang ginawa niya, kumari si Lazaro na mismo ang magpaalala doon sa lima niya ang kapatid. Sabi nito, ni Abraham, at sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta ay hindi rin mahingantay sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Kung ito ay mga kasulatan na iniwan sa atin, hindi natin binabasa at hindi natin na unawaan o na-i-apply sa ating pang-araw-araw na pangyayari. Kahit ang namatay na mabuhay na mag-ulit sa mga patay, mas lalong hindi natin paniniwala. Dahil sa kalagayan, imposible na ito ang isang taong namatay na makamalik pa dito sa ibabaw ng sanglibutan para magpakalaala pa. Ang mga kasultan na naiwan dito na po ang magpapalaala sa bawat isa sa atin upang sa doon masunod natin kung ano ang kalooban. Tatanungin po natin ang ating sarili. Ang ating ginagawa ngayon ay ang pagpadala o pagkaon ng pagkain sa ating kapatid na kumbaga meron siyang bit-bit na Ebanghelyo kanong sinaparo. Ngayon, ang connection nito sa atin. Ito po ay Ebanghelyo sa totoong sitwasyon na nang nabubuhay pa sa lupa at ng mga namatay na sa lupa. Alam natin na maraming sakripisyo ginanap ng ating kapatid dahil dumaan siya sa karamdaman. Kumbaga, hindi na makatulog, kumbaga sobrang ng uyat, pagod dahil sa karamdaman. Kaya, papanatid natin ang ating kalubang, palalagay natin nasa maayos na kalagayan. Dahil kumbaga, maraming sakripisyo na siyang ginanap dito ng nabubuhay pa sa ibabaw. At para naman sa atin ng mga naiwan, pinapaalalahanan tayo na ang pinakamagandang ginawa ng ating kapatid. Yung makilala niyo na minsan, ginahangin natin siya ng Ebanghelyo, tumanggap agad siya sa kanyang sarili, nakilalamin niya si Kristo, bilang kanyang kalapatid. Kumbaga, hindi niya tinignan yung buhay niya ngayon, kundi, in the future, siniguro niya na yung kanyang naging kung saan siya paruwa. Hindi niya tinignan na yung sitwasyon niya, na nahihirapan na siya, na kumbaga nagpasapasahan na, minsan nga na experiment na
isang doktor, mga, kaya kung titingnan po natin, maging paalaala na yan sa atin na habang nabubuhay pa tayo dito sa ilawan ng Kanya. Minsan, ipangaral sa atin ang salita ng Diyos at kahit sino sinutubo ng Diyos para pangaralan tayo. Ang mahalaga nun, tanggapin natin yung aral, gayahin natin yung ginawa ng halimbawa si Miriam na sinanggap niya sa kanyang sarili si Kristo bilang kanyang kabataan. Ito po yung pinakamagandang ginawa niya. Kaya nga po, sa kabila, napag-anunsya, ay napakalagayan hulay na, pero ang kanyang espiritu ay nagkakabang sa pagbabalik ng ating ng Panginoon. At tayo naman, lahat tayo ay, sabi nga, ang buhay, sa ibabaw ng sanlibutan ay milagro, pero ang kamatayan, sigurado. Lahat po tayo daranas ng kamatayan. So, mahalaga, ayun pa lang, nabubuhay tayo, kilalanin natin ang ating tagapagligtas na Kristo sa ating mga buhay. Ngayon, meron pa dito isang kita, tuloy natin sa Roma 12. Sabi ko dito, kaya nga, mga kapatid, ipinamamanit ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong harap ang inyong nakatawan, na isang haing buhay, banal, na tayo-ayo sa Diyos na sa inyong katampatang pagkakanta. Ngayon po, ang pagkakaalam kasi natin, pagkakapagsamba lang tayo kapag nakikita. Ang tunay na pagsamba, kahit nananalangin ka lang, nakikipag-ugnayan sa Diyos, at pinupuri mo siya, pinagatira mo siya, at pinasasalamatan ang samba na tayo. Sabi dito na po sa Pablo, yung pamamanit mo, alang-alang sa mga kahabagan. Ang Diyos po mahabagin. Tama, sa kalagayan natin tao, minsan, patid-patid yung ating pumunta sa Kanya. May kailangan lang tayo, sa tayo mag-prayer. Pero kung subukin natin ang kalagayan ng Diyos na sa lahat ng pagkakas na tao, magipag-ugnayan tayo sa Kanya. Kasi inupuhos niya po yung pagpapala. Pero, sabi nga, meron tayong sariling kalooban. Mga plano natin sa buhay, yung mga gusto nating mangyari sa ating totoong buhay. Pero iba rin ang plano ng Diyos. Kasi kung ang plano ng Diyos, walang iba, yung ilayo tayo sa kapahamakan. Kaya, ipinapakilala ng kanyang aral, yung ibang kasi ang preparasyon po kasi ng Diyos, hindi yung buhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Alam natin puro problema, puro inakit, samaan ng loob, galit, puot, at ano. Ang pinagdahan lang po dito ng Diyos, yung walang hanggang buhay, yung magiging future natin, na hindi natin napapansin. Eh, ang tinitingnan natin, okay na tayo ngayon, tapos na tayo na nabubuhay tayo sa maghapon, kumakain na 3 beses. Sabi niya, kung kayo'y nagsisiasa sa buhay lamang na ito, kayo na ang pinagkakahabag. Ibig sabihin, kung iniisip lang natin buhay ngayon, na may magkakain tayo sa umaga, tanghali at gabi, kahabag-habag tayo. Bakit po? Ang pinagkakahabag ng Diyos, yung in the future. Ang mga tao, kumukuha ng insurance para sa pagsisiguro ng buhay na kung mamatay, may maiiwan sa pamilya. Ito po kasi insurance na to, yung buhay na walang inihanda ng Diyos doon sa mga nagsisisurot sa kanya. Tayo mismo ang nagbibinifisyo, hindi yung kapamilya natin, yung buhay na inihanda ng Diyos sa bawat isa na lumalapit sa kanya. Ngayon po, kapag haharap tayo sa kanya, sabi niyo, iharap ninyo ang inyong katawan na isang haing buhay. Kung baka yung attention natin kapag pinakausap natin siya, buhay. Pwede mo kang magsanta sa kanya, pwede mo siyang kausapin yung sarilinan sa panalangin, seryoso, buhay. Hindi nila nanalangin ka tapos yung nahati yung utak mo, iba yung iniisip mo, ba't masak naman yung focus lang. Buhay na buhay, sabi nga, banal, nakapaglinis ng kalooban o nakapagsisi.
ng ating mga kasalanan. Na kaaya-aya sa Diyos. Dapat lahat ng mga bagay na kaugnay sa ating buhay, nakapagpatawad na tayo at nakabihis din tayo ng tawad sa ating kapwa. Yun po yung tinatawag na kaaya-aya sa Diyos. Kumbaga walang balakid. Yun yung tinatawag na katampatang pagtampak. Karapat-dapat po yun, kisa kahit na paluhod-luhod tayo, o galing-gabi tayong nananalangin, o pero hindi naman nakikita sa totoong buhay, parang dinadaya lang natin ang ating sarili. Ang isang paalala pa dito ni Apostol Pablo, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Yung naturalita dito sa ibabaw ng sanlibutan, depende po kasi sa kalagayan. Halimbawa, dito nasa syudad, ano yung nakasanayan dito? Ano yung mga ginagawa ng tao dito? Sabi dito, mag-iba kayo ng pag-iisip. Halimbawa, bibihira, nakalakihan natin, bibihira kayo magsimba. Ngayon, magbabago tayo ng pag-iisip. Dapat isa tayo sa naiiba doon sa mga taong nakasalubog sa atin. Sabi dito, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Alin ba yung binibigyan lalo ng pagpapala ng Diyos? Yung bang walang pakialam sa sarili na hindi man lang makapagsimba, magdadalangin, o yung palaging nagsisimba. Kumbaga, tinuturuan tayo dito na malalaman natin dito kung alin yung mabuti, alin yung kalulugod, o kaaya-aya. Walang iba, yung palagi tayong malapit. Dahil mas isip pa sa ating iniisip ang pagpapala ng ibigay. Ito lang, kasi ang buhay ng tao, halimbawa, sabi mo kanina, kumakayod tayo, kung ano yung oras na ginubo natin ng trabaho, overtime man yan o wala, yun lang yung binabayaran ng employer natin. Kumbaga, reward lang yung sa pagod at oras na ipinagkanood natin doon sa ating pinagtrabaho natin. Pero, kapag nandun ang presensya ng Diyos, ilalayo muna tayo sa karamdaman. Makakapagtrabaho tayo ng tamang kondisyon. Kung nagtrabaho na, binabayaran na yung oras, makakita na ng oras maghapon at wala namang natapos, yung Diyos eh. Diyos na hindi pa rin yung may pag-iisip ng Diyos. Dalawa, pagpapalain niya yung pinagkakalubitan. Kasi po, ang isang tao, kapag sa may karamdaman, sira lahat ang budget. Kahit anong gawin nating pagtitid, kapag mayroong na ospital, ubos yan. Sabi nga, ng ating kapilapan, hindi kita pagpupulangin. Sabi, alam niya ang magiging sitwasyon ng bawat ugali. Kung malapit tayo sa kanya, inalayo niya tayo sa mga karamdaman. Sarili natin, patulong pamilya natin. Kaya po, tinuturuan tayo dito ni Apostol Pablo na lumapit sa Diyos. Sapagkat, sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ibinigay sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili na totoong matayo kaysa nararapat niyang isipin. Sa totoo lang to, ito yung mga taong nag-aambisyon. Mga gusto mga ganito, pero hindi naman naaabot. Minsan na titiraan ka ng utak sa kaisip kasi sa sobrang expectation, ay, kung kinasama, dapat naging naka-abroad na ito, dapat yan. Kumbaga, huwag tayong mag-isip ng higit sa nararapat natin. Kumbaga, kasi po, halimbawa, nagpaplano tayong tao, gusto natin makalipas, abroad. Pero minsan naman, maraming kasagabalan na uubos yung budget natin, may binigyan na natin ang area. Pero hindi tayo natutuloy. Dahil yun ang plano ng Diyos. Kaso minsan, nasisisi pa natin yung ibang tao na kapaligid sa atin. Ang totoo po niyan, ang plano ng Diyos, hindi ko kalananan. Huwag ka lang mag-asas dahil mapapahama ka. Kaya ngayon ang nangyayari.
Kaya kung ano lang yung dapat natin isipin, ng totoong sobrang tayo. Dapat yung mag-isip tayo ng maalala natin siya, magpasalamat tayo sa mga pagkakarang binibigyan niya, at higit sa lahat, yung palagi nating pakikipag-united, dapat hindi yung napuputol. At siyempre dapat, kakaiba rin tayo sa mga nakapaligid tayo. Kung meron tayong ginagawa, kahit nalangin tayong paligid, hindi na yung dapat yung pagkikitong natin sa iba, kakaiba tayo sa iba, na nakapaligid tayo. Tayo ba po dito? Kundi mag-isip na may kaginahunan. Kalmado lang po dapat ang ating mahinahon lang tayo. Ayon sa kasasabang ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat. Pantay po kasi ang Diyos na pagbahagi sa manalangin. Lamang tayong mga tao lang ang nagkakaroon ng paghahambing sa isa't isa. Pero po, kung lahat ng yan na tinatanggap natin, pagpapala man, kasagalan, ano ang bagay na pinagkalat sa atin. Ipagpasalamat lang natin sa kanya. Tapat na yun. Maalala natin yung nagbigay sa akin ng lahat ng kasagata. Walang okay na yun. At huwag na tayo mag-expect ng mga bagay na hinigit pa sa ibibigay na ng Diyos sa bawat isa. At sinuturan na tayo dito na at ito tayo makumpinto sa lahat ng wala na isipiyaya. Siguro po, ang nandito na lang para salamat po sa Diyos ang mga kailangan sa inyong lapit sa Diyos. Salamin natin ang ating kapatid na nandito sa Lagpunta o sa ganoon. Saan man siya naparoon, meron tayong pabaho sa kalitan ng Diyos. Sa pangalan ni Kristo, salamat at matagpalang natin.